Napaka-makapangyarihan. Kabanata 1. Sa wakas nakalabas na ako. Nakalanghap si David Shen ng sariwang hangin sa labas at buong lakas na sumigaw. Sa likod ni David ay Horrendale Prison. 3 taon siyang nanatili rito at sa wakas ay nakalaya na ngayon pagkatapos ng kanyang sentensya. Oy, hindi ko alam kung anong nangyari sa mga magulang mo. Bitbit ni David ang isang punit-punit na canvas bag at nagmamadaling pumunta sa bahay. Hindi pa siya nakikita ng kanyang mga magulang minsan sa 3 taon, at ngayon ay labis na nag-aalala si David sa kanila. Habang pauwi, nakatingin siya sa bronze ring na suot niya. Ang singsing ay nakaukit ng parang buhay na dragon, at may command word sa posisyon ng ulo ng dragon. Ang singsing na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang kapwa preso na si Irvin Lau nang makalabas siya ngayon sa kulungan. Kakaiba talaga itong si Irvin. Pinag-uusapan niya ito buong araw, na sinasabing siya ang master ng Dragon Sect. Sino ang nakakaalam ng astronomy at geografiya, at bihasa sa forensic medicine, na maaaring magbalik sa buhay ng mga tao? Itinuring ng lahat na baliw ang Irvin na ito at ayaw siyang pansinin. Si David lang ang makikipag-chat sa kanya kapag wala siyang magawa, at binigyan pa niya siya ng ilan sa kanyang mga pagkain. Sinabi ni Irvin kay David ang ilang kakaibang bagay araw-araw, tungkol sa Dragon Sect, tungkol sa Dragon Island, mga bagay na hindi pa naririnig ni David. Nang maglaon, hiniling ng matandang master kay David na samahan siya sa pagmumuni-muni at pagsasanay sa mga pagsasanay araw-araw. Naiinip din si David, kaya natuto siya kasama niya. Ngunit sino ang nakakaalam, pagkaraan ng 3 taon, sinundan talaga ni David ang matandang Irvin upang isagawa ang kanyang mga kasanayan at kasanayan sa medikal. Nang makalabas siya ngayon sa kulungan, iniabot ni Irvin ang singsing sa kanya at sinabi sa kanya na, sa 15 ng Hulyo ngayong taon, pumunta sa isang hindi pinangalanang isla sa East China Sea anuman ang mangyari. Basta pagdating niya sa isla, ipakita ang singsing, may kukuha sa kanya, at pagkatapos ay magkakaroon siya ng malaking pagkakataon. Dahil marami siyang natutunan kay Irvin, naniwala si David sa mga salita ni Irvin at pumayag, ngunit may ilang buwan pa bago ang 15 ng Hulyo. Bago niya namalayan, naglakad na si David papunta sa pintuan ng bahay, nakatingin sa sira-sirang bahay sa harapan niya. Ang kanyang mukha ay komplikado, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang mga magulang sa nakalipas na 3 taon. Dahil sa pagiging impulsive niya, siguradong ma-pressure ang mga magulang niya. Sa pag-iisip noong nakaraang 3 taon, ang mga mata ni David ay kumikinang pa rin sa galit. 3 taon na ang nakararaan, napag-usapan nila ng kanyang girlfriend na si Delia Geng ang tungkol sa kasal. Magkaklase ang dalawa sa kolehiyo at 2 taon nang nag-uusap. Ngunit isang araw, sa gabi ng pagpapauwi kay Delia, nakilala ng dalawa ang isang lasing na si Jordan. Ang Jordan na ito ay isang sikat na pangalawang henerasyon na mayaman sa Horrendale, at nagawa niya ang lahat ng masasamang bagay. Dahil dito, nang makita ni Jordan na maganda si Delia, naging masama ang loob niya, at sinimulan niyang kumilos kay Delia. Bilang isang kilalang local rich second generation, hindi man lang tumingin kay David si Jordan Shaw. Nang makitang iniinsulto ang kanyang kasintahan, nabaliw si David. Pumulot ng laryo at binasag ito sa ulo ni Jordan. Ang mga resulta ay predictable. Ang makapangyarihan at maimpluwensyang Jordan ay binugbog, syempre, hindi niya ito pakakawalan. At direktang tumawag ng pulis at inaresto si David. Nasentensyahan ng 3 taong pagkakakulong dahil sa sinadyang pinsala. Hanggang ngayon ay pinalaya si David. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, marahang kumatok si David sa pinto. Sino ito? Bumukas ang pinto, at isang matandang babae na may maputing buhok at isang rickety figure ang naglabas ng kanyang ulo, humahaplos pasulong gamit ang isang kamay. Sino ang kumakatok sa pinto? Nakapikit ang mata ng matandang babae, at halatang wala siyang nakikita, kaya bulag siya. Nang mapatingin si David sa matandang babae sa kanyang harapan ay natigilan siya, dilat ang kanyang mga mata, at bahagyang nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala na ang matandang babaeng ito na may puting buhok at kulubot na mukha sa harap niya ay ang kanyang ina, si Barbara Tang. Sa loob lamang ng 3 taon, paano naging ganito ang kanyang ina? Nanay, ako si David. Humakbang siya para alalayan ang kanyang ina at tuwang-tuwa siyang sumigaw. David,
Ikaw ba talaga? Hinawakan ni Barbara ang mukha ni David gamit ang dalawang kamay, at ang mga luha ay hindi napigilan sa pag-agos. Nanay, ako ito. Namumula rin ang mga mata ni David. Nay, ano ang nangyayari sa iyo? Anong mali? Hindi maintindihan ni David na maayos ang kanyang ina nang umalis siya, bakit naging ganito siya sa loob lamang ng 3 taon? Hoy, mahabang kwento, pasok ka. Hinayla ni Barbara si David sa kwarto. Pagtingin sa hamak na silid, halos walang laman, napatulala si David. Hindi man mayaman ang kanilang pamilya, ngunit may formal na trabaho ang kanyang ama. Kaya posible pa ring makamit ang maayos na buhay, ngunit paano naging ganito ang pamilya ngayon? Mom, anong nangyari sa bahay? Nang makita ni David ang hitsura ng pamilya, tinanong niya ang kanyang ina. Hoy! Napabuntong hininga si Barbara, pagkaalis mo. Ikinwento ni Barbara ang bagay mula simula hanggang wakas. Napag-alaman na pagkatapos makulong si David, ang pamilya Shaw ay hindi nilayo na palayain sila, at humingi ng kompensasyon ng 1 milyon. Sa huli, walang paraan. Ipinagbili ng mga magulang ni David ang kanyang bahay para sa kasal at humiram ng maraming pera. Ngunit hindi pa rin sila nakakakolekta ng sapat. Sa huli, ang natitirang 300,000, maaari lamang nilang bayaran ang pamilya Shaw ng hulugan. Dahil dito, wala na rin ang trabaho ng ama ni David, at maaari lamang siyang maghanap buhay sa pamamagitan ng pagwawalis sa mga lansangan. Habang ang kanyang ina ay naghuhugas ng kanyang mukha ng luha sa buong araw, at ang kanyang mga mata ay nabulag sa pag-iyak. Ito ang dahilan kung bakit nakakulong si David ng 3 taon, ngunit ni minsan ay hindi siya nakita ng kanyang mga magulang. Sa pakikinig sa sinabi ng kanyang ina, dahan-dahang kinuyam ni David ang kanyang mga kamao, at may maringal na layuning pagpatay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ganito kalupit ang pamilya Shaw na ito ay para patayin ang kanilang pamilya. Nay, wala ba talagang pakialam si Delia sa iyo? Tanong ni David na may pagtataka sa mukha. Ang Delia na iyon ay ang kanyang asawa na malapit nang makapasok sa pintuan, at siya ay nakakulong para sa Delia na iyon. Imposible namang ganito ang tingin ni Delia sa kanyang mga magulang at maging walang pakialam, di ba? Nako, huwag mo nang banggitin, walang pakialam ang pamilya Geng, kahit ang dowry na binigay namin, gusto kong bumalik, pero hindi nila binigay. Sinabi nila na hindi nila kasalanan na hindi sila maaaring magpakasal. Nasa kulungan ka kasi, kaya hindi na maibabalik ang dote. Humiling sa kanila ng teorya ang tatay mo, at binugbog sila ng kanilang pamilya. Habang nagsasalita si Barbara, lalo pang nagiinit ang kanyang puso, at sa huli ay hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Kung gayon ang pamilya Geng ay talagang ganito. Magkadikit ang mga kilay ni David, hindi siya makapaniwala na ganito talaga si Delia. Nang maaresto siya, umiyak si Delia at sinabing hihintayin niya itong lumabas, at ikakasal na ang dalawa. Paano naging ganito? Nagpa siya si David na hilingin kay Delia na linawin. Ngunit sa sandaling ito, ang pinto ay biglang ibinagsak ng malakas, sa sobrang lakas na halos matamba nito ang pinto. Nang marinig ang katok sa pinto, biglang namutla ang mukha ni Barbara, at nakita niyang takot na takot ito. Mom, sino ito? Nang makita ang ekspresyon ni Barbara, nakasimangot na tanong ni David. Huwag kang mag-alala, bumalik ka kaagad sa kwarto, huwag kang lalabas. Tinulak ni Barbara si David sa kwarto at kinakabahang binuksan ang pinto. Kakabukas pa lang ng pinto, pumasok ang isang kalbong lalaki na may 4 o 5 tato at mabangis na mukha. Paano inihanda ang pera? Tumingin ang kalbong ulo kay Barbara at nagtanong. Kuya Kalbo, handa na ang lahat, handa na. Patuloy na tumanggo si Barbara, inaabot at nangangapa para maglabas ng isang bag ng tela mula sa sulok. Sa oras na ito, maraming kapitbahay din ang nagkukumpulan sa paligid, tinitingnan ng mga kalbo, lahat sila ay nagtago sa malayo. Ang mga taong ito ay pumupunta upang humingi ng pera buwan-buwan, talagang gusto nilang pumatay ng mga tao. Hindi, wala talagang batas. Siya, hinaan mo ang boses mo. Ang mga taong ito ay ipinadala lahat ng pamilya Shaw upang regular na mangolekta ng pera. Ilang kapitbahay ang nagtago sa tabi at galit na nag-usap, ngunit walang nang-ahas na pakialaman. Sa sandaling ito, kinuha ng kalbong ulo ang telang bag sa kamay ni Barbara, binuksan ito, at sinilip ito. Anong H3L ito?
Sumimangot ang kalbong ulo at binaliktad ang bag. May ilang mga lumang banknote na nakakalat sa sahig. Mayroong 100, 50, isa o dalawa, at marami pa. Mga gross na barya. Pwede bang 10,000 ang halaga ng mga basurang ito? Malakas na tanong ng kalbong ulo kay Barbara. Kuya Kalbo, eksaktong 10,000, binilang na natin, mabibilang mo kung hindi ka maniniwala. Sinabayan ni Barbara ng ngiti, tumango at yumuko. F.R. Sinipal ng kalbong ulo ang tiyan ni Barbara, at diretso siyang bumagsak sa lupa. Hayaan mo akong magbilang. Wala akong oras, kaya bigyan mo ako ng 100 bill. Nanay, nagmamadaling lumabas si David sa silid sa likod at dali-daling tinulungang makatayo si Barbara. Ang malamig na mga mata ay dumaan sa mga kalbong tao, at ang mga mata ay kumikislap sa lamig. Ang mga taong kalbo ay natigilan sandali, at lahat sila ay nanginig sa ilalim ng mga mata ni David. David, sino nagsabi sa'yong lumabas ka? Magmadali ka sa kwarto, huwag kang mag-alala. Pilit na tinulak ni Barbara si David sa silid. Nay, dahil nasa labas na ako, hayaan mo akong hawakan ang bagay na ito, maupo ka. Tinulungan ni David si Barbara na maupo sa stool, saka tumalikod at malamig na tiningnan ang kalbong ulo. Ang kalbong ulo ay sumulyap kay David, at sinabing may panunuya. Hindi ba ito ang taong hamampas kay Master Xiao ng Laryo at nagsilbi ng 3 taon sa bilangguan? Hindi ko inaasahan na lalabas siya. Talagang oras na para lumabas. Ngayon ang malaking araw para sa iyong kasintahan at kay Yang. Master Xiao na magpakasal, hindi ba sasali ang ex-boyfriend? Pagong na may berdeng sombrero. Hahaha. Ang kalbo ng ulo at ilang lalaki ang lahat ay humagalpak sa tawa. Anong sabi mo? Kumunot ang noo ni David, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Sinabi ko na ang babaeng nakakulong ka para sa kanya ay magpapakasal kay Young Master Xiao ngayon. The wedding will be held at the Regal Hotel, but it's luxurious. Bakit hindi mo tingnan? Tumingin ang kalbong ulo kay David na may panunuya. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni David. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyong ng mahigpit sa mga kamao. Sa likod niya, nagbago ang mukha ni Barbara, at nanginginig siya sa galit. Kung tutuusin, nakulong ang kanyang anak dahil sa delya na iyon, ngunit hindi niya inaasahan na babaling ang ulo ng babaeng ito at papakasalan ang kanyang kaaway. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa aking ina, at maaari kong iligtas ang iyong buhay. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni David, at ang layunin ng pagpatay ay bumangon mula sa kanyang katawan. Ang temperatura sa silid ay biglang bumaba, at ang pagtawa ng mga kalbo ay biglang tumigil. Maya-maya, nag-react ang kalbo at galit na sinabi, anong sabi mo? Hiniling mo sa akin na yumuko at humingi ng tawad. With that the kalbong ulo, hinampos niya ng suntok si David. Sa maliit na figure ni David, ang suntok na ito ay maaaring magpabagsak kay David sa lupa. Putok. Pero who knows, nang sumugod lang ang kalbo, pinalayas na ni David. Ang kalbong lalaki ay biglang bumagsak sa lupa na nakahawak sa kanyang pandya, pawis na pawis sa sakit, at patuloy na sumisigaw. David, hindi ka na makakalaban. Nakikinig sa panaghoy ng kalbong ulo, nagmamadaling sinigawan ni Barbara si David. Nakulong si David dahil sa pag-atake. Kakalabas lang nito. Kung pinapasok siya dahil sa away, sulit pa kaya. Patayin mo siya para sa akin, patayin mo siya. Ang kalbong ulo ay umungal at tinitigan ng masama si David. Ilang kalbong lalaki ang sumugod kay David. Napasulyap si David sa kanyang ina, biglang pamitik ang kanyang mga kamay, at ilang puting ilaw ang kumikislap. At naramdaman ng lahat ng mga taong iyon na namamanhid ang kanilang mga binti, at lahat sila ay nahulog sa lupa. Sa pagkakataong ito, nagulat ang kalbong ulo at hindi makapaniwalang tumingin kay David, isang lamig ang lumabas sa kanyang puso. Nakita ng mga kapitbahay sa labas ang eksena sa harap nila, nanlaki ang kanilang mga mata, at ang ilan ay hindi makapaniwala. Humihingi ng tawad sa aking ina. Muling tumunog ang malamig na boses ni David. Saglit na nag-alinlangan ang kalbong ulo, ngunit nang makita ang malamig na mga mata ni David, nakaluhod lang siya sa lupa. Sorry. Nagsimulang humingi ng tawad ang kalbo at ilan sa kanyang mga nasasakupan. Umalis ka na, nag-wave ng kamay si David. Ayaw niyang pumatay sa harap ng mga kapitbahay at ng kanyang ina.
Kung gusto niyang patayin ang maliliit na gangster na ito ay isang bagay lamang ng pag-snap ng kanyang mga daliri. Ang kalbong ulo ay inalaya ng kanyang mga nasasakupan at tumayo, binigyan si David ng masamang tingin. At sila'y naglepana, halatang hindi siya kumbinsido, ngunit hindi natatakot si David sa paghihiganti ng kalbo.